Magandang hapon, narito na ang PTV Balita ngayon. Patuloy pa rin ang pagbibigay ng livelihood assistance ng Department of Social Welfare and Development para sa mga repatriated na overseas Filipino worker mula sa gitnang silangan. Ito po ay sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng Kagawaran. Ayon kay DSWD Director Marife De Leon, 15 repatriated overseas Filipino workers na ang nakatanggap ng tulong habang 21 pa ang kasalukuyang sumasailalim sa proposal processing. Ilan sa mga negosyong pinapasok ng mga benepisyaryo ay ang pagbabayan sell ng frozen goods, food vending gaya ng milk tea, street food at karinderya, sari-sari store at pagbebenta ng bigas at itlog. Sa ngayon, tinitiyag ng Kagawaran ang agarang pag-aksyon para mabigyan ng kinakailangang tulong ang mga OFW na nakauwi mula sa Middle East. Sa ibang balita, naka-full alert status na po ang Philippine National Police para sa inasahang aktibidad sa pagdiriwang ng Labor Day bukas. Kaugnay nito ay mahigit 100,000 pulis mula sa hanin ng PNP kabilang ng ilang force multiplier ang inasahang ide-deploy sa iba't ibang panig ng bansa para matiyak ang kaligtasan ng nasabing pagdiriwang. Bukod dito, inatasan na rin po ni PNP Chief Police General Jose Melencio Naratatis Jr. ang PNP Intelligence Group na pagtingin ang kanilang real-time monitoring at ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para maiwasan ang anumang gulo sa Labor Day. Ipinagagamit din sa Civil Disturbance Management ang kanilang body-worn cameras para tiyakin ang transparency sa gitna ng mga posibleng kilos protesta. Sa ngayon, dahil naka-full alert status na, ipinatutupad na ang no leave, no absent policy sa hanay para matiyak ang buong deployment para sa maayos at mapayapang kaliwat ka ng kilos protesta. At yan na po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po, si Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.